Kamusta? Ako si Shyla. Ang story natin ngayon ay may pamagat na Miruko-chan. Dito ay malalaman natin na mahirap mag-ghost. Simulan na natin. Nag-umpisa ang kwento sa isang babaeng hinahabol ng masamang multo. Pagpasok nito sa kwarto ay sinubukan kaagad nitong buksan ng mga ilaw, ngunit ayaw nito sumindi. Hanggang sa lumabas si Sadako sa ref at for the sigaw ang Fersen. Sabay isa lang pala itong programa sa TV at kwentong barbero. Dito na tayo sa tunay na bida, siya si Miko. Araw-araw siyang gumigising ng maaga para pumasok at ang pamilya niya ay maalalahanin. Itterashay! Ari? Pagdating sa school ay palagi siya ginugulat sa yakap ni Hana, ngunit nalalaman niya ito dahil sa laki suso nito. Na pinagtatakahan naman ni Hana kung paano niya nalalaman. Sabay nabilib si Hana nang makita ang merch niya at pinakita rin nito ang merch niya. Na tinatawag niyang Lambada Rabbit. Sabay dating ng isang student na sinabing tumabi kayo. At may pagka-weirdo ito. Nasabi naman ni Miko na taga-ibang section yarn. Pagdating sa klase ay mabilis ma-out of focus si Miko dahil mayroon siyang third eye. Yotsuya-san? Hay. Nang mag-lunch sila ni Hana ay nagkwento ito ng kakaibang karanasan niya sa bahay nila. Ngunit hindi ito pinansin masyado ni Miko dahil may iba siyang nararamdaman sa paligid. Kinahapunan ay sabay sila ni Ana umuwi at nagpaalam na nga ito. Ngunit napansin niya na nawawala ang merch niya. At dahil dito ay binalikan niya ito sa school. At nahanap naman niya ito ngunit ginabi na siya at inabutan ng ulan. Habang naghihintay ng bus ay nag-check muna siya ng phone niya. At dito nga ay nag-chat si Ana ngunit bigla siyang nag-hallucinate. Nang damputin niya ito, ay nakita niyang back to normal na to. Pero pagtingin niya sa harap niya, biglang nakita niya ang nakakatakot na multo. Dito ay nagpanggap siyang hindi niya to nakikita hanggang sa makaalis to. Pag-uwi sa bahay ay may lumitaw na naman na pangit sa banyo. At tinatanong nito kung nakikita mo ba ako. Gaya ng dati ay for the dead malang siya rito. Bago matulog ay nag-iiwan siya ng asin sa tapat ng pinto para hindi pumasok ang pangit na multo. At nag-research ng anti-spirit na bracelet. Pero maya-maya ay nalaman niyang hindi epektibo ang asin. Kanya ng araw-araw na buhay ni Miko. Kinabukasan ay parang traumatized na siya at naging magugulatin dahil sa madalas na pagpapakita ng mga bad spirit na pinagtatakahan naman ni Ana. Yappa. Miko? Dito ay talaga namang nagpapapansin sa kanya ang pangit na multo. Ngunit matibay si Miko na hindi ito pinapansin kahit kabado na siya. Pumunta sila ng locker room para magpalit ng damit para sa PE class. Ngunit pabebe si Hana na sinasabi na may napanood siyang horror movie na may pugot na ulo ng multo na nakatago sa locker. Sa isip-isip naman ni Miko kung sa movie pa lang ay kabado ka na, paano pa kaya sa personal? Sabay nakiusap sa kanya si Hana na buksan ang locker niya. Pagbukas naman ni Miko ay wala naman siyang nakita sa baba. Kasi nasa taas pala si Gago, aalis na dapat siya rito pero hindi maabot ni Hana ang phone niya kaya pinakuha ito sa kanya. Pabebe pa more. Na-traumatize tuloy. Pagdating sa classroom ay marami pa ring dada si Hana. Pero natutuwa si Miko sa kanya dahil dinidistract siya nito na dahilan kung bakit hindi niya napapansin masyado ang multo sa paligid. Ngunit may biglang lumitaw na multo at niyakap ito. Pero gusto talaga siya yakapin ng multo kaya nagpas siya siyang dalhin sa malayo si Hana. Ngunit pagtingin niya ulit rito ay nayakap na ito ng for the lamas na multo. Sabay nag-isip siya ng paraan para matanggal ito at naisip niya na buhusan ito ng alcohol. Nasaktan ito pero lumabas lamang ang ulo nito sabay lalapit si Hana sa kanya at balak naman siya lamasin ng malibog na multo. Buti ay dumating ang nurse at lumipat dito ang manyak na multo. Maaga silang pinauwi at dahil dito ay dumaan sila sa tindahan ng donut. Mahaba ang pila at nakita nila ang weirdong babae.
Pagpila niya ay pila pala ito ng mga multo. At buti ay hinatak siya ni Ana, sabay nakita niya ang higanting multo na kumakain ng kapwa multo. ありがとう。 Habang naglalakad ay nakita naman nila dito ang itinapon na pusa na meron ring kasamang multo. Sabay pinost naman ito sa social media na pinapa-adopt ito. Sabay nakita ni Hana ang pangit na lalaki at natakot siya rito dahil nakatitig ito sa kanila. Sabay dating ng lalaking pogi at gusto nito ampunan ang pusa. Nasabi ni Ana na ang gwapo niya at ibibigay sana ito. Ngunit iba ang tingin ni Miko at sinabing wag ibigay rito ang pusa. Dahil napapalibutan ito ng masasamang spirit, biglang tumingin ang pusa sa pangit. Kaya, nagpa siya si Miko na ipa-adopt rito ang pusa. At nasabing don't judge a book by its cover. Eddie, wow! 人は見かけによる。 Kinabukasan ay maaga umalis si Miko para makipagkita kay Hana. Dito ay may nakita siyang batang student na nakaupo sa malayo, ngunit nang malingat lang siya ay biglang nasa harap niya na si Gago. Tumingin siya sa paligid ay parang walang nakakapansin rito. Nang biglang nagpakita na nga ito ng tunay na itsura at kinupal siya. Maya-maya ay bumaba na rin ito. Sana all libre sakay, at dahil dito ay lumagpas siya sa dapat na bababaan niya. Pagdating sa restaurant ay kahit late ay nauna pa rin siya. Pero may napansin siyang gwapo na inaalihan ng masamang multo, at nang mapatingin ito sa kanya ay for the selos ang multo. Dito ay nagpanggap siyang nanonood ng wrestling at epektibo naman ito. At inisip ng multo na masculine type ang gusto niya. Pagdating ni Hana ay nagmadali siyang umalis ngunit kinausap siya ng lalaking pogi na #cheater pero hindi niya pinansin ito dahil sa multo. Sabay dating ng girlfriend nito na nagselos dahil nakita nito na magkausap sila ni Miko. Habang pinapalibutan rin ng maraming simp na lalaking multo. Dito ay nasabi ni Miko na birds of a feather. Na parang sinasabi niya rito na parehas lang itong cheater. Maya-maya ay nabili na ni Miko ang bracelet at nabili naman ni Ana ang lambada rabbit. Naisip ni Miko na lapitin rin si Ana ng multo kaya naisipan niya rin itong bigyan ng bracelet. Kaso may gusto pang puntahan si Ana at gusto nito mag-shortcut. Pero maraming multo rito na nag-enjoy naman si Miko dahil nasubukan niya na mabisa talaga ang bracelet. Ngunit nabasag ito nang makasalubong niya ang malaking multo. Hindi siya makagalaw rito dahil baka mapansin ng mga multo na nakikita niya ito. Maya-maya ay bumalik sila sa tindahan ng bracelet at bumili ng bago. Ngunit nasira lang ulit ito dahil sa nakasunod sa kanyang multo. Nakita ito ng matanda, sinabihan siya ng matanda tungkol sa sumusunod sa kanya ngunit tinatanggi niya ang lahat tungkol rito. At sinabi sa isip ng matanda na magaling siya mag-ignore ng mga multo. Samantala si Hana naman ay may malakas na chakra. Ngunit dahil rito ay nakaka-attract rin ito ng spirit. Dahil rito ay nilabas ni Lola ang natatagong pinakamagandang bracelet at ibinigay ito sa kanya ng libre. Pero nabasag din ito. Pag-uwi ay nag-usap sila tungkol sa bracelet ngunit ang pinagtatakahan niya ay huminto na sa pagsunod ang malaking multo. Sa mga sumunod na araw ay ginigising siya ng kapatid niya dahil nagkaroon siya ng masamang panaginip. Ngunit sinabi nito na bastos raw ang sinasabi niya habang natutulog. Kaya nabad trip siya rito. 寝言。なんかやばい夢見てたのかな。 Nagpunta sila ni Hana sa supermarket para mamili. Napansin ni Miko na mahilig sa milon si Hana kaya daw laki suso ito. Nang magbayad sila ay may nakita siyang multo rito. Na parang dating empleyado ito dahil sa suot nitong uniforme. Naisip niya na totoo pala ang ghost employee. Kinagabihan ay sila lang dalawa ng kapatid niya ang naiiwan sa bahay habang nanonood ng TV. Maya-maya ay naisipan niyang lumabas para bumili ng soda. 飲み物か。寒いし。 At dito ay nakita niya ang maliit na multo. Nakyutan siya rito. At hinagisan niya ito ng barya papunta sa kinaroroonan nito. Ngunit nang sundan niya ay nakita niya ang nakakatakot na multo. Buti na lamang ay kinuha ng ibon ang barya kaya nawala ang atensyon nito sa kanya.
Kinabukasan ay sinusundan siya ng kapatid niyang lalaki at inaalam nito kung may boyfriend na ang ate niya dahil usap-usapan ito ng mga marites niyang kaklase. Pagdating sa library ay naiisip niya na baka pangit na lalaki lang ang boyfriend ng ate niya. Na kinaiinis naman niya kung sakaling totoo to. May nakitang multo si Miko kaya agad na umalis to. Nagbabad sa bathtub si Miko ngunit may lumitaw na multo sa harap niya. Paggising ay panaginip lang pala ito ngunit nagkamali siya dahil may multo talaga na nakaupo sa gilid ng banyo. Nang biglang dating ng kapatid niya na sinabing sabay na tayo. Ngunit nailang siya dito dahil hubog na ang katawan ng ate niya, hindi gaya noong bata pa sila. Dahil sa takot sa multo, ay sinabi ni Miko na hihiludan ko ang likod mo. At dito nga ay nalaman niya na wala palang boyfriend ang ate niya. Mission accomplished. Paggising ni Miko ay nasabi niya sa kanyang sarili na parang habang tumatagal ay nasasanay na siya sa mga multo. Pagdating sa mesa ay may nakita siyang malaking multo kasama ang kanyang pamilya. Na nasa mesa, kinukopal siya nito at nagsasalita ng puding ng paulit-ulit. Naisip naman niyang mag-alay ng puding. At dito ay pinakita na patay na pala ang kanyang ama. Sabay nagpaalam na ito. ごめんな。去年勝手に食べちゃ。 Nakikiusap ang batang weirdo sa lola na pinagbilhan nila ng bracelet. At sinasabing gawin sa nitong apprentice ngunit ayaw ng lola dahil mukha raw itong uhuging bata. Pero talagang makulit ito, kaya binigyan na lang niya ito ng libreng bracelet. Natuwa naman ito at umalis na umaasang isa na raw siyang ganap na apprentice. Nakakakita rin ito ng mga multo ngunit hindi ito nakakabahan dahil sanay na siya rito. Gusto niya maging isang exorcist balang araw. Kinabukasan ay bumalik ito sa tindahan ng lola pero sarado ito na kinagulat naman niya dahil ngayon lang nangyari ito. しか、若い女の Sabay dating nila Miko, inggit era siya rito dahil wala siyang kaibigan. Nagulat siya na nag-uusap sila Miko tungkol sa bracelet at parang may alam sila dito. Maya-maya ay nalaman niya na nakakakita rin ng multo si Miko base sa observation niya. 避けさせた。やめてよ。 Pagdating sa PE class ay nilapitan niya si Miko at sinabing pwede ka ba makausap. Dinala niya si Miko sa bodega, sabay nagpakilala siyang si Yulia. At sinabing alam kong same tayong nakakakita ng multo. Sinabi nito na sinadya niyang magkalat ng tansan dahil nakakaakit raw ito sa mga multo. Ngunit tinanggi ni Miko na nakakakita siya at sinabing mga insekto lamang ang nakikita niya. Sabay labas ng malaking multo galing sa dilim na labis na kinakaba ni Miko. もう見えないなんて言わせない。 Pero tuloy pa rin si Yulia sa pagpapahamak sa kanya, na naglabas pa ng bracelet na pang-anti-spirit nang biglang nabasag ito. Dahil dito ay nahahalata na ng multo na nakikita siya ng mga ito. At siguradong for the follow ito sa kanila pag nagkataon kaya nag-isip si Miko ng paraan kung paano patatahimikin si Yulia. At ang naisip niya ay ang wrestling. At ginawa niya ang teknik dito para mawalan ito ng malay. Paggising sa klinik ay traumatized na si Gago, sinabing gaganti siya. Kinagabihan ay may nakita siyang matanda sa hagdan na pagkamalan niyang multo. Hindi ito nakakapagsalita kaya hinatid niya ito sa bahay. Nung binigay ang pustiso nito ay nakakapagsalita pala to. Ngunit may nakita siya ritong multo na lolo, aalis na dapat siya pero pinigil siya ng lola. May sinabing numero sa kanya ang lolo na multo. Nang sinabi niya sa lola ang numero, ay isa pala itong password ng vault. Nakita niya rito ang mga sulat ng namayapang asawa at suklay. Kapansin-pansin na naging masigla ang lola at pinagluto pa siya ng lugaw nito. Umalis na ang lolong multo at nagpasalamat kay Miko. Kinabukasan ay magkasamang bumili ng cake sila Miko. Pag-uwi habang naglalakad ay may nakasalubong silang pangit na multo. Sabay sabi ni Miko na magbago sila ng daan. Nagkaroon si Miko ng masamang panaginip dahil sa pangit na multo. Si Hana ay isang masiglang babae, hilig niya ang matatamis. Ngunit lapitin din siya ng spirit nang hindi niya nalalaman. Nagtaka siya nang madaanan niya ang isang aso na tinatahulan siya. Ngunit pag-alis niya ay nakasunod pala sa kanya ang pangit na multo. Ginawa siyang kalan nito,
dahil sa maliwanag niyang chakra. Maya-maya ay may nakasalubong siyang batang umiiyak. Nawawala ang aso nito na pumasok daw sa abandonadong building. Kahit takot ay pinasok niya pa rin ito para mahanap ang aso. Habang patuloy ang pagsunod sa kanya ng pangit na multo habang kumakain. Makalipas ang ilang sandali ay nakita niya na ang aso. At binalik ito sa bata na labis ang pagpapasalamat sa kanya. Nakipagkita na siya kay Miko, ngunit nakita nito ang multo na nag-blow up na dahil sa daming nakaing multo. Niyaya ni Miko ito sa temple dahil yun ang nakikita niyang paraan para mawala ang multo na nakasunod sa kanya. Nang magdasal sila ay humingi ng tulong si Miko sa Buddha para mapalayas ang pangit. Nang biglang nagpakita ang dalawang maliit na spirit at nilabanan ito. Ngunit malakas na ang pangit na multo at nagawa nitong mapatay ang dalawang maliit na spirit at kinain ang mga ito. Namangha naman si Hana sa liwanag at nag-aya mag-picture. Sabay nagpakita ang malaking angel at tinapos ang pangit na multo. Sabay picture ni Hana na nasama ito sa kamera. Samantalang si Miko ay sinasabi na baka yun ang God. Sabay nag-maritest ang mga angel ngunit wala siyang maintindihan. Nang maglaho ito ay tulala sa mga nakita si Miko. Miko? Pinakita si Julia habang sinasabing hindi ko malilimutan ang ginawa mong pagmamalupit sa akin, Miko. At nagplaplano itong gumanti. 追われるわけない。待ってなさい、四谷美子。 Dito ay tuwang-tuwa si Hana dahil sikat na ang picture na kinunan niya sa may templo. Dahil dito ay pakiramdam niya ay talented siya sa pagkuha ng mga larawang may multo. Habang sa isip-isip naman ni Miko ay pwede dahil nakaka-attract naman talaga si Hana ng mga multo, hindi lang nito nararamdaman. Maya-maya ay lumapit si Julia sa kanila at inutos si Hana at sinabing may alam siyang lugar na pwedeng magamit ang talent niya. At agad namang nakumbinsi ito, na pinagtakahan naman ito ni Miko dahil kilalang hindi pala kaibigan si Julia. Pagdating sa site ay dinala sila sa lumang tunnel, maraming masamang spirit dito at lubhang delikado. トンネルってこんなもんだよ。 Dito ay gusto malaman ni Julia kung hanggang saan ang kakayahan ni Miko dahil inaakala niyang isa itong exorcist. Nang magpagpag si Miko ng alikabok ay inakala nito na nagsasagawa siya ng isang ritual. なんか Naglabasan na ang mga multo kaya naman agad namang sila kinumbinsi ni Miko na umalis sa tunnel. Pinigil naman sila ni Julia sa pag-alis at inuto ulit si Hana na tinuloy ang pagkuha ng picture. 後からするし。 Nang biglang may lumitaw na malakas na multo at kinain ang maliliit na multo. Hindi nakikita ni Julia ang malalakas na multo kaya inakala nito na si Miko ang pumapatay sa mga multo rito. Naisip naman ni Miko na takutin si Hana para umiwas ito sa malakas na multo. Patuloy ito sa pagkain hanggang sa tuluyan itong lumaki. Inakala naman ni Julia na nakapatay siya ng maliit na multo nang kainin ito ng gagambang spirit. Feeling si tanga, nang atakihin sila nito ay dumating ang mga spirit sa templo at inatake ito. Bago magpaalam ay sumenyas ito ng isa, na pinagtakahan naman ni Miko. Pag-uwi ay iniisip niya kung bakit siya tinulungan ulit ng dalawang spirit. Habang si Julia iniisip na mahina pa siya, napansin naman ni Hana na malungkot si Miko at Julia at naisip nitong pasayahin sila. Gamit ang pagpicture na kinatuwa naman ni Julia dahil first time lang na may tumuring sa kanya bilang kaibigan. なんかお腹空いちゃったし、店戸行こうよ。 Sa sumunod na araw ay nag-shopping si Miko kasama ang kapatid niya. Ngunit nang magsukat ng damit si Miko ay nakita niyang may multo sa tabi niya. At sinale-stalk siya nito. Dahil dito ay nabili niya kaagad ito ng biglaan. Parang marketing strategy lang. プレゼントどうすんの？ Habang pauwi sila sakay ng tren ay may nakita siyang multo na lakas tama at natakot siya rito. ちょっと待って。 Dahil unti-unti ay papalapit ito sa kanya. Hindi sa makaalis sa pwesto niya dahil mahimbing ang tulog ng kapatid niya. Kaso noong katabi na niya ang tinaga ay may nakita siyang nakuha mula sa loob ng katawan nito na isang spirit. At hinuli ito at inilagay sa sako. Dito ay kabado na siya.
At tuluyan na nga siyang tinaga nito na kinatraumatize niya pero hindi naman siya nasaktan. Hanggang pag-uwi ng bahay ay tahimik lang siya na inakala lang ng kapatid niya ay may buwanang dalaw siya. Kinabukasan sa school ay nagpaalam ang teacher nila dahil buntis ito. 私はすっごく寂しいよ。 Ngunit may nakita siyang spirit na inaalihan ito na gusto niya sanang sabihin dito. Pero sinabi na lamang niya na mag-iingat ito palagi. Pero nung sinabi ng teacher niya na namatay ang anak niya dati, ay nalaman niyang anak ito ng teacher niya. Pag-uwi ay natanong niya sa sarili kung bakit niya nakikita ang mga multo. At gusto niya sana tumulong sa multo ngunit nag-aalangan siya dahil baka kung ano ang gawin sa kanya, hindi niya nalang ginawa. Kinabukasan ay nagpakita ang bago nilang teacher at ito ay nagpakilalang si Zen. Sabay na alala naman ni Miko na ito yung lalaking pinapalibutan ng bad spirit. Kinikilabutan talaga si Miko sa mga galit na spirit na nakapalibot rito. Habang si Hana naman ay sinabing parang pamilyar sa kanya ito. 見たことなかったっけ？ Nang biglang may lumitaw na pangit sa bintana at nakatitig ito kay Zen. Maya-maya ay magkasama silang nag-break time. At habang umaakyat ng hagdan ay naisip ni Miko na kaya hindi naaalala ni Hana, si Zen ay dahil hindi niya nakikita ang nakakatakot na spirit na nakapaligid rito. Nang biglang nagpaalam si Hana at bumalik sa kantin dahil may kulang sa pinamili niya. Habang naghihintay ay nakita niya ang bago nilang teacher na si Zen at talagang nakakatakot ang presence nito. Kaya nagtago siya sa banyo, ngunit may nagpakitang malaking multo na lumabas galing sa inidoro. Nagpanggap siyang hindi ito nakikita at nagbukas ng mga pinto ngunit nakita niya rito si Julia na kumakain. Nahiya tuloy. Dito ay napagtanto ni Miko na hindi nakikita ni Julia ang malalaking multo. Magkasama na silang kumain sa labas at sinabi ni Miko sa isip niya na kailangan niyang ilayo sa danger ang mga kaibigan niya. Habang nakatingin kay Zen ngunit biglang lumitaw sa likod niya ang nakakatakot na babaeng multo. Na sinabing wag mong tignan si Zen. Naiyak siya sa takot na pinagtakahan naman nila Hana. Pag-uwi ay magkasabay silang tatlo. At nadaanan ng isang palaro na may premyong libreng donut kapag nakasurvive sa horror house. Sumali sila rito dahil sa isip ni Miko ay marami na siyang nakakatakot na karanasan at napaka-basic nito. ホラー屋敷か。 Sa una ay si Hana lang ang natatakot. Dito ay pinagkamala ni Julia na exorcist sila Hana at Miko at Tina tapos ang mga spirit. Natakot na rin si Julia dahil maraming nananakot rito. Habang si Miko naman ay nag-practice lang ng mga emotion dahil hindi niya ito nagagawa mula pa noon. At naging masaya siyang gawin ito. Natapos nila ang challenge at sa huli ay si Miko lang alam. 次はちゃんとしたお化け屋敷に行きたいね。 May isang ale ang kumatok sa apartment ni Zen at halos araw-araw itong nagbibigay ng pagkain sa kanya. Sinabi nito na parami raw ng parami ang mga uwak sa tapat ng building at marami raw nagkalat na patay na pusa sa paligid. Sabay napansin nito na may dugo sa kamay si Zen at sinabi naman nitong nabobog lamang siya. Tinanggap niya naman ang pagkain ngunit makikitang tinatapon niya lamang ito. Tinutokso ni Miko si Hana dahil sa pabebe ito at mahina. Niyaya niya itong magkarera nang biglang nawalan siya ng gana nang makita ang malaking multo na mabilis tumakbo na nakikipagkompetensya sa kanya. At sinabing sige maglakad na lang tayo. Maya-maya ay nasa klase na sila ni Zen, ngunit may kupal na multo rito na nagagalit kapag tinitignan si Zen ng ibang tao. Samantala si Miko lang ang nakakakita dito. タイプだって言ってたのにね。 Iniisip niya na hindi niya naman talaga magawang tignan si Zen dahil sa mga nakakatakot na spirit na nakapaligid dito. Nagulat siya nang pumasok sa loob ng katawan ni Zen ang pangit. At naalala ang nangyari sa tren, sabay naisip niya na ayaw niya masaniban ng spirit. Sabay tinawag siya ni Zen para sa isang recitation. Ngunit kabado siya dahil nakatingin rin sa kanya ang pangit na multo. その覗き込むように眺めていた。 Buti na lamang ay sumakit ang tiyan ni Hana at sinabing dadalhin niya ito sa klinik. Nagkaroon siya ng dahilan para makaalis doon. Nalabis ang pagpapasalamat niya kay Hana dahil pakiramdam niya ay niligtas siya nito. Tumalaw sa klinik si Julia.
Binigyan niya si Hana ng candy at nakita niya na lumakas ulit ang aura nito. 絶対全先生に変だと思う。 Nasabi naman ni Julia na nanghihina si Hana dahil sa teacher na si Zen, marami raw kasing bad spirit na nakapaligid rito. Nakinagulat naman ni Miko dahil naoobserbahan din pala ito ni Julia. Nasabi ni Miko na kaya pala palaging nagugutom si Hana lalo na pag nagkaklase sila sa oras ni Zen. Ngunit na misinterpret ni Julia ang reaksyon ni Miko at inakalang galit ito sabay na alala ang pagsakal sa kanya. Kaya natakot ito at tumakbo. Kinahapunan ay nagtambay sila sa parket, naisip ni Miko na maswerte ang normal na tao dahil nakakapamuhay ito ng normal at hindi gaya niya. Na kahit nga si Hana nalapitin din ng mga multo ay hindi naman ito nararamdaman ng mga spirit. Napansin naman ni Hana na malungkot siya kaya kinumport naman siya nito. Sabay may nakita siyang cute na bata sa malayo at kinawayan niya rin ito ngunit traidor pala ang gago at pangit na multo. Na sinasabing nakikita mo ko. Sabay inatake siya ni Gago. Biglang dumating ang dalawang spirit at niligtas ulit siya nito. Sabay sumenyas ng isa bago umalis. Naalala naman niya ang sinabi ng malaking spirit na sinabing 3. At napagtanto niya na 2 beses na siya nito niligtas at isa na lang ang natitira. Habang si Hana naman ay nagutom. For the flashback si Zen at pinakita na mabait talagang bata si Zen. Ngunit ang nanay niya ay may pagkabaliw at napakahigpit nito sa kanya at sobrang strikto. Dahil dyan ay palagi siyang mag-isa at walang kaibigan. Hanggang sa may nakita siyang pusa. Kinahapunan ay hindi sumabay sa pag-uwi si Miko kay Hana at palihim nitong sinundan si Zen. Pero habang sinusundan niya ito ay nagkaroon siya ng problema dahil sa pangit na spirit na nasa loob ng katawan nito at pwedeng makita siya nito. Ngunit naalala niya ang spirit sa templo at isang beses pa siyang ililigtas nito kaya lumakas ang loob niya at patuloy na sinundan ito. Maya-maya ay pumasok si Zen sa tunnel at nang sundan niya ito ay nakita niya na nakatingin to sa isang pusa. Tatawag sana siya ng pulis ngunit balak nitong hawakan ang pusa at hindi niya napigil ang sarili niya at sinigawan ito. あの人は Sabay dinampot niya ang pusa at tumakbo. Ngunit nadapa si tanga at nasa likuran niya na agad ito. Sabay nabitawan niya ang pusa at tumakbo ito sa gitna ng kalsada. Labis ang pagkagulat niya nang iligtas nito ang pusa. Dito ay pinakita na mabait pala talaga si Zen ngunit ang nanay niya lang ang kupal. Palihim niyang inaampon ang pusa at inaalagaan ito. Ngunit isang araw ay nalaman ito ng nanay niya at pinatay nito ang pusa dahil nagsinungaling raw siya dahil dito. Zen. Sa ospital ay nagtataka si Miko kung mabait ito or masama. Tinanong siya ni Zen kung nasaan na ang pusa at sinabi niyang nasa bahay ito at pinaalaga sa kapatid niya sabay labas ng spirit na pangit. Nagalit dahil ayaw nitong may tumitingin kay Zen. Habang nagtataka naman si Miko kung saan nagmula ang mga galit na spirit ng pusa sa paligid niya. Nakausap ni Miko ang kababatang kaibigan ni Zen na isang doktor. Dito ay nalaman niya na mabait talaga si Zen sa mga pusa. Pero kabaligtaran ito sa tao dahil hindi ito pala kaibigan. Nalaman niya rin dito ang tungkol sa nanay ni Zen na sobrang strikto. At ito ang multo na pumapasok sa katawan ni Zen. Pagbalik sa kwarto ni Zen ay gusto niyang tulungan ito. Ginalit niya ang multo para atakihin siya nito. Ngunit binanatan ito ng spirit sa templo para iligtas siya. Nakapasok pa ito ng kwarto ngunit tuluyan na itong tinapos ng spirit ng templo. Sumenyas ito ng 3 bago umalis. Naiyak siya dito nang biglang dating ni Hana na sinermonan nito si Zen dahil hindi raw ito nag-iingat. だけど気をつけてください。 Dahil inakala nito na yun ang dahilan ng pag-iyak ni Miko. At baka raw matroma ito. Nang biglang parang naging magaan ang aura ni Zen at nag-sorry to ay biglang naging maputi ang mga spirit na nakapaligid dito. 僕はもう平気だから。それとも花の生命オーラってやつ？ Isang linggo ang nakalipas ay binawi ni Zen ang pusa na sinagip niya mula sa kotse.
Pagkasamang kumain si Miko at Hana habang pinag-uusapan si Zen na mabait raw pala talaga ito. Habang si Zen naman ay iniisip ang mga sinabi ni Miko na maging malaya ka na. Kaya nakapagpasya na siya at tinanggihan ang alit na palaging nagbibigay sa kanya ng pagkain. のかしらわからないように入れてたのに Samantalang si Julia naman ay tanggap na mas mahina pa siya kay Miko. Nakita ng lola na nagbebenta ng bracelet ang larawang nakuna nila sa templo at nagulat ito. Sabay pinakita ang isang manong na pumapatay ng pusa sabay pinatulog ito ni Zen. Biglang missing na si Tanga. Habang naglalakad si Miko ay naramdaman niya pa rin ang spirit na nasa templo. Nanaginip siya na pinuntahan niya ito para pasalamatan ngunit nagalit ito at kinain siya. Pagkagising ay labis ang pagtataka niya kung anong ibig sabihin ng panaginip niya. Habang papasok ay naiisip niya kung hanggang kailan siya makakapagpanggap na hindi niya nakikita ang mga multo sa paligid. Sabay dating ni Hana at ginulat siya. Pero hindi na lang silang dalawa dahil kaibigan na nila si Julia. Habang pauwi sila at kumakain ng donut ay biglang pinakita na nakasunod sa kanila ang spirit sa templo. 花呼ばれてるよ。よし。ゆりあちゃん。次は山本さん At dyan nagtatapos ang ating story. Kung umabot ka dito ay i-comment lang ang For Dalamaso. Para kupalin natin ang mga manunood pa lang. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito please like and subscribe. Bye!